Binaliwala ni Zhongcheng siya at sumugod para sa Jade, sumisigaw tungkol sa kung gaano kawalang galang ito upang magnakaw ng isang bisita ulit. Umungal si Da Huang, hinawakan ang Jade at nagmumura na gusto niya itong kainin at walang sinuman ang makakakuha nito. Huminga si Venerable Qingsu sa kaluwagan, maliwanag, nagpapansin na ang sect leader Zhongcheng ay hindi man lang alam kung ano ito. Kinagat ni Da Huang ang kamay ni Zhongcheng, iniwan ang Jade na malaya. Yumanggal si Zhongcheng sa sakit, inikot si Da Huang sa scruff, at yumanggal na kinagat nito ulit ang kamay ni tatay, hinihingi na bitawan ang bagay, at tinawag itong isang maliit na hayop. Sa iyon, inihagis niya ang Jade malayo, at sumugod si Da Huang pagkatapos nito. Ang maliit na babae ay nag-inat ng malawak ang bibig habang naghanda siyang lunukan ng Jade, gumawa ng dalawang muffled na tunog. Nangyari yun nang naunawaan ni Zhongcheng ang kaseryosohan at nagmamadaling tinanong ang kinalalagyan ng bato. Dumating si Da Huang na mukhang lubos na masaya habang yakap niya ang kanyang tiyan pagkatapos lunukan ito, pagkatapos ay bumaling kay Zhongcheng at dumura ng isang bagay diretso sa kanyang mukha. Ang mga talismans na nakadikit sa Jade ay ngayon ay nakadikit sa kanyang mukha. Sumigaw siya, nagmumura ulit. Binalata ng mga ito, hinarap ni Zhongcheng si Venerable Qingsu at humingi ng paumanhin, na sinasabi na hindi naiintindihan ng bata at nakain ang kanyang high-grade spirit stone. Tiniyak niya sa kanya na ang vault ng Flying Immortal Sect ay puno ng mga kayamanan at maaari lang siyang magbigay ng kanyang presyo para sa kabayaran. Umiling si Venerable Qingsu, nagpapaliwanag na walang kailangan dahil ito ay inilaan bilang isang regalo para sa sect leader Zhongcheng. Gayunpaman, dumating si Mo Chen pagkatapos masayang nagtatanong kung ang sect leader ay may anumang problema na nangangailangan ng tulong ng Dark Excrement Immortal. Si Zhongcheng, galit kay Da Huang, sumundot ng isang daliri sa kanya at nagreklamo na ninakaw niya ang kayamanan ng isang bisita at kinagat pa siya, iniwan siyang galit na maaari siyang mamatay. Bumantong hininga lang si Da Huang ng malakas sa mukha ni Mo Chen. Kumunot ang noo ni Mo Chen at bumulong na ang aura na ito ay, biglang nang inig si Venerable Qingsu sa takot. Ang tingin ni Mo Chen ay lumipat sa kanya at sinabi niya kay Zhongcheng na baka nilamon ni Da Huang ang isang nakakatakot na bagay. Nagtaka si Zhongcheng kung mahal ba. Sumagot si Mo Chen, ito ay sobrang mahal. Pilit na ngumiti si Venerable Qingsu, iwinagayway ang kanyang mga kamay at nagmura na hindi ito mahal sa lahat, katamtaman lang na regalo ng pagbati. Sinabi ni Mo Chen kay Zhongcheng na si Venerable Qingsu ay nagmula sa Clear Heart Holy Land upang batiin sila na puno ng sinseridad. Tumanggaw siya ng mabilis, basa sa pawis. Si Zhongcheng, tuwang-tuwa, pinuri ang kanyang kabaitan, at inutusan ng isang elder na samahan siya sa mga honored seats. Humakbang si Mo Chen pasulong ng Ting Time, inaanyayahan siyang magpatuloy. Yumuko siya at tinanong siya na mamuno. Naglakad siya sa harap ng walang ekspresyon habang sinundan siya at ang kanyang mga utusan ng tahimik. Bigla, huminto si Mo Chen, bumaling sa kanya, at kinilala ang item bilang ang guwayang Li Yuan Star. Siya ay nagulat, nagmakaawa sa kanya na hayaan siyang magpaliwanag. Pinutol siya ni Mo Chen ng may nakataas na kamay, nagbabala na wala siyang pakialam sa kanyang mga motives, ngunit mula ngayon, hindi siya dapat magtanim ng kawalan ng katapatan sa Flying Immortal Sect. Nanigas siya at mabilis na nanumpa ng pagsunod. Pagkatapos ay lumitaw si Zhongcheng sa loob ng system space. Natigilan, inanunsyo ng system na si Venerable Qingsu at Clear Heart Holy Land ay nasupil. Nagbibigay ng 2,576,000 accumulation points, nagdadala sa total sa 5,814,015. Sumigaw si Zhongcheng kung gaano karaming points ang kinita ng pagsupil sa kanila. Inihagis niya ang kanyang mga bisig sa kasiyahan at nag-utos ng isang upgrade. Iniulat ng system na level 8 na ito, ngunit kulang sa 10 milyong points na kailangan para sa susunod na upgrade. Inilista nito ang kanyang mga skills, Resurrection Araw, Random Survival Plan, Target Strengthening ng isang major realm na may 1-month cooldown, Transformation sa anumang target na may 3rd day cooldown, Innate Quality Improvement na may 1st day cooldown, at ang kakayahan na resurrect ang anumang target. Ang passive system ay nagbigay din ng extra points kung nalutas ng host ang crisis sa pamamagitan ng iba. Sa labas, inutusan ni Mo Chen si Venerable Qingsu,
na sabihin sa kanya kung sino ang kumikilos laban sa Flying Immortal Sect. Inamin niya na si Holy One Jingfang, Supreme Elder at leader ng Concealment Holy Land, ang tanging Saint Realm sa Thousand Spirit Land, na minsan ay winasak ang Wu tribe ng Shandi race maliban sa kanilang clan leader, si Lan Ling, at kinuha ang kanyang bone refining fan. Nagkumpisal siya na minsan ay naniniwala siya na maaari niya siyang talunin sa Jiu Shenchi treasure ng Shen tribe. Ngunit sa kanya na gumagamit ng bone refining fan, wala siyang pag-asa. Inutusan niya siyang saktan sila, pinilit siya sa isang sulok. Itinuro ang sarili, idineklara niya kay Mo Chen na si Holy One Jingfang ay may masamang puso at nagmakaawa sa kanya at sect leader Zhongcheng na iligtas sila, sumusumpa ng ganap na katapatan. Tumawa si Mo Chen sa pangalan, ang kanyang balbas ay nagalit habang idineklara niya sa isang ningas ng galit na ang isang hamak na Saint Realm ay walang anuman sa harap ng Dark Excrement Immortal, hindi man lang akma na magdala ng kanyang sapatos. Sinabi niya sa kanya na sumandal ng mas malapit. Nang ginawa niya, bumulong siya ng isang plano, iniwan siyang nagulat at tuwang-tuwa. Sumigaw si Zhongcheng para ilabas ang mga regalo, ang kanyang boses ay nagdadala na parang isang tunog ng tambol. Apat na lalaki ang humakbang pasulong ng sunod-sunod, bawat isa ay nagbabalanse ng isang tray na nakasalansan ng mataas. Ang mga mata ay lumawak sa buong pulutong sa paningin ng mga kayamanan na iyon, at may isang bumulalas ng dahilan para sa ganoong kabaitan. Ang pagkamangha ay hindi kumupas habang ang mga bulong ay rumiripple. Ang ilan ay nagtaka kung sila ang mga tatanggap. Ang iba ay itinuro ang kinang ng Spirit Stones, ang kislap ng top-grade elixirs, at ang bihira na halo ng Spirit Weapons, Spirit Herbs, at 5th-grade Spirit Fruits. Isang biglaang pagsabog ang nag-crack sa hangin na matalim na sapat upang umikot ang mga ulo. Isang natigilan na boses ang humingi upang malaman kung ano ang nangyari at sino ang sumabog. Usok ang curling mula sa kanyang bibig. Si Xiao Hongdai, nag-iisang anak ng Jiao family mula sa Jiao Manor, ay nagpumilit na maglabas ng mga salita. Na-manage niyang ideklara na tumalon siya diretso sa isang major realm. Pinupuri ang Immortal Peach Spirit Fruit at nanunumpa na nabuhay ito hanggang sa pangalan ng Moonflower Jade Dew Spring. Ang kanyang cultivation ay dumagsa mula sa Fenhan 6th stage hanggang Lingkai 6th stage sa isang lakad. Nagpakawala siya ng isang malakas na tawa. Ipinagmamalaki na ngayon ang pamilya lang ang humigit sa kanya at ang Jiaohu Jiao clan ay palaging itinatapon siya, nagpapadala sa kanya sa mga menial errands, ang tinawag nilang dirty work, ay naging ang pagkakataon ng buhay, at ang kanyang tawa ay lumaki ng labis na ang luha ay damaloy sa kanyang mukha. Ang isa pang pagsabog ang palm unit sa ingay. Umikot si Xiao Hongdai upang makita kung sino pa ang sumabog, tanging makita na si Duan Muyu, ang great family head ng Shijian Duanmo, umungal sa pagkamangha sa kanyang bagong Tianming first stage cultivation. Ang lalaki sa likod niya ay ngumiti at binati siya ng may bukas na kasiyahan. Nag-alok si Duan Muyu ng taos pusong pasasalamat kay Elder Xian at Ancestor Zhongcheng. Ang mga breakthroughs ay nagsimulang mag-spark ng sunod-sunod. Inanunsyo ng isang tao ang isang pagtalon sa Fenhan Realm. Ang isa pa ay tumawa na ang mga lumiban ay dapat na sinisipa ang kanilang mga sarili para sa pag-miss nito. Ang boses ng system ay gumulong sa, binabati ang host para sa 2,000 accumulation points, ngayon ay umaabot sa 816,015. Pagkatapos 1,800 points. Total 817,815. Muli, 1,800 points. Total 819,615. Sa wakas, ang isa pang 2,000 points. Total 821,615. Itininaas ni Zhongcheng ang kanyang baba, tumawa sa kasiyahan ng pagpapakita ng kayamanan habang nag-iipon ng points. Lumapit si Mo Chen at bumulong na mayroong isang bagay na kumpirmahin. Ang mga noo ni Zhongcheng ay gumuhit ng mahigpit habang pinipilit niya siyang magpaliwanag. Hinaplos ni Mo Chen ang kanyang balbas at iniulat na ang pagbasa kagabi ng mga langit ay nagpakita ng isang major sect sa Thousand Spirit Land na naglalayong durugan ang kanilang Flying Immortal Sect. Ang mga mata ni Zhongcheng ay umiilaw na parang may nag-alok ng isang sariwang hunting ground, hinihingi na malaman ang pangalan.
Itinaas ni Mo-chan ang kanyang kamay, ang mga daliri ay kumikislap sa pagkalkula bago bigkasan ang Jong na nagkasala. Kumunot ang noo ni Jongcheng sa pangalan, hindi sigurado kung ano ang naririnig niya. Nang si Venerable Qingsu ay nahulog sa kanyang mga tuhod at idineklara, ito ay dapat na Holy One Jingfang. Ang tingin ni Mo-chan ay lumipat, at sinubukan niya kung kilala niya ang lalaki. Detalyado ni Venerable Qingsu na sa Duelang County, East Lingchong Prefecture ay nakalagay ang Concealment Holy Land, una sa gitna ng 9 na dakilang Holy Lands. Ang Supreme Elder nito, si Holy One Jingfang, ay may Saint Realm Cultivation at nirerango bilang ang numero 1 na expert sa Thousand Spirit Land. Mula nang mahulog ang Buuyu Holy Land, nagtrabaho siya upang magkaisa ang natitirang 8 at ngayon ay mukhang naglalayong palibutan ang Flying Immortal Sect, nanawagan kay Jongcheng na maghanda ng maaga. Kinumpirma ni Mo-chan na ang kanyang account ay tumugma sa kanyang vision, nagbibigay diin na si Jingfang ay dapat alisin bago siya makasakit. Pinalakpakan ni Jongcheng ang balikat ni Mo-chan ng may tuwa, tinawag itong perpektong timing upang mailabas ang kanyang temper at pinuri siya para sa pagbasa ng kanyang pangangailangan ng napakahusay. Sumagot si Mo-chan na tungkulin lang niya na linisin ang landas ng sect leader. Si Jongcheng na may boses na elektrikal ay idineklara na kukuha sila ng inisyatibo at durugan ang Concealment Holy Land. In-echo ni Ling Han ang tawag upang sugurin, ang kamay ay bumaril sa suporta ng may mga sigaw ng sect leader's might. Hinawakan ni Duan Muyu ang kanyang dibdib ng dramatically, idinagdag ang kanyang sariling sigaw para sa ancestor's might. Si Venerable Lan Ling, tinakpan ang kanyang bibig, sumang-ayon na dapat nilang paksain si Holy One Jingfang. Habang sa loob ay nanginig siya sa pag-iisip na kung magtagumpay sila, ang kanyang Shangdi race ay sa wakas ay gagantihan. Sa Duelang County, East Chungling Prefecture, ang mga hall ng Concealment Holy Land, ay nakasuot sa maliwanag na pula. Si Jongcheng at Jiling Han ay tumingin pababa ng magkasama, at si Jiling Han ay lihim na napansin ang hindi pangkaraniwan na pagdalaw ng sect leader ng pagdadala sa lahat, baka upang subukan ang mga prutas ng kanilang cultivation. 3 elders ang lumabas mula sa Concealment Holy Land. Ang sect leader, si Venerable Yi, sumigaw na si Jongcheng ay samobra, nagpakita ng walang paanyaya at nagpapatunay na hindi niya alam ang kanyang lugar. Ang 2 iba pang elders, si Venerable Yin Lei at Venerable Yin Li, itininaas ang kanilang mga noo sa tahimik na hamon. Hiniwa ni Yin Ji ang kanyang kamay sa hangin at inutusan ang Grand Formation na i-activate. Ang mga disciples ay nagsama-sama sa 8 Winds with Thunder Formation, si Yin Yi sa puso. Si Lan Ling, nanunood mula sa itaas, nagpapansin na ang pagsingil ng walang toros ay maglalagay sa mga disciple ng Flying Immortal Sect sa seryosong panganib. Ibinahagi ni Jiling Han ang pag-aalala. Ipinatawag ni Jongcheng ang Demon King Xiao, inutusan siyang panatilihin ang mga casualties na mababa. Napansin ni Xiao na nagdala sila ng napakaraming tao, pagkatapos ay na-trigger ang Heaven and Earth Transformation, ang kanyang katawan ay lumalaki sa isang colossal size. Nagulat si Venerable Yi, itinuro ang matayog na Tiger Demon at sumisigaw para sa kanyang mga disciples na pukpukan ito sa formation upang panatilihin ang pagpukpok dito. Isang napakalaking puwersa ng hindi kilalang pinagmulan ang sumalampak sa Holy Land. May isang sumigaw na sa purong tindi ng formation strike na iyon, kahit ang isang Saint Realm expert ay hindi maaaring magtagal. Ang mapanira na kapangyarihan na iyon ay nalock kay Xiao. Mula sa ibaba, ang mga boses ay sumigaw na ang tigre ay nagpapakita ng kanyang lakas, tinawag si Lord Tiger na talagang kahanga-hanga. Nagpakawala si Xiao ng isang sulyap sa likod, nagrereklamo sa isang mababang tono na nagsisimula itong masaktan. Inikat niya ang kanyang ulo pasulong, sinasaway si Mo-chan kung nagplano ba siyang tumayo lang doon nanunood, nanawagan sa kanya na magmadali at basagin ang formation. Itinaas ni Mo-chan ang kanyang kamay upang magtipon ng kapangyarihan, tinutokso na ang hayop ay halos tapos na dahil ang array na ito ay maaaring masaktan kahit ang isang early-stage Saint Realm cultivator. Idineklara na oras na para ipakita ng matandang lalaki na ito. Isang lilac na sphere ng ilaw ang sumabog mula sa kamay ni Mo-chan, sumigaw siya ng mga utos dito. Ang sphere ay sumakay patungo sa gitna ng formation, at ang lahat ng mga mata ay lumawak sa pagkamangha habang ito ay pupunta.
Nang walang babala, ang sphere ay sumabog. Lahat sa loob ng formation ay pumiga ang kanilang mga mata na sarado at sumigaw habang ang pagsabog ay naghagi sa kanila pataas. Si Mo Chen ay nakatayo na may mga kamay na nakakuyom sa likod ng kanyang likod, nanunood mula sa ibaba.